Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Maayong hapon Western Visayas, maayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Hulyo 30, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kadamo sa mga maayo nga balita nga ginadala no si President Ferdinand Marcos sa State of the Nation address ni kag nakita nato no pila ka mga developments. Bihog no nga mapadayon ini. Saged sa kita naton nga nanamian no sang pila naton ka mga kauturan nga wala na sang guarantee letter, rekta na sa ospital ang pagpangayo sang bulig o kung sa Department of Health pinaagi sa ilang DOH MAIF program. Perti ano ini no, may mga updates man ina ginapatawhay pagid no sang aton nga gobyerno kay sa tutod lang kabudlay gid kun may mag-ospital, may ma-admit no sa aton nga mga pinalangga, kita man no kay ang gasto sa ospital terrible. Hindi iya basta-basta ang gasto. Basta mo ospital ikaw. Kag isa man sa na-mention no sang presidente ining sa issue bala nga dapat mapanubo ang presyo sang kuryente tigin pabaskog pagid no sang administration ni President Marcos ang promisa sini nga panubuon ang presyo sang kuryente pinaagi sa pagduso sa pila ka mga reforma nga magkakakas ang obligasyon sa mga konsumidor sa pagbayad sa system losses. Galing nagtugda si Manny Pangilinan may kangtanan sa systems loss mga kabyanan. Ang iya nga pamangkot, who pays if system loss charges are removed? Napakakas gani sa presidente. Wala. Ano sa iya, kay Manny Pangilinan, it's a big bill for the industry. Kaya mautod sini no ang across generation transmission and distribution. Ang bill is too big for the industry to absorb tanan sini. So dapat may diskusyon. Kagti lantawon pa sining impact sa entire power industry sa pungsod. Hindi ini dako nga di ini gamay nga bagay. So sinong mabayad ang industry? Kagti para sa iya posible maglabot sa binilyon ka pesos sini ang balayran. Ang system loss mga kabyanan, amo ni ang difference sa tungasang electricity generated by power plants and electricity consumed by and billed to end customers. As electricity travels far distance, salin sa mga power plants, pakadto sa mga balay kag negosyo, may madula nga energy bangod sang technical
kag non-technical factors. Ang technical factors ginalakipan sang electricity nga naga-flow sa mga wires nga naga-generate sang heat, power, passing sa nagkalain-lain, multiple transformers and voltage and stability concerns in the power system. Kag amo ni ang resulta no or amo ni ang cause sang minor losses. Non-technical causes naman on the other hand, lakipan sang electricity theft or illegal connection. Amo ni ang mga naga-tap bala, illegal tap. Ate na ano naman ini no, amat-amat naman ini no diri sa aton sa Iloilo, makita nyo man. Department of Energy nagpahayag ang National Electrification Administration maka-provide sang loans para mabuligan ang mga electric cooperatives upgrade their facilities and reduce system losses. Iti ang nakita lang naton sining pabor gid ini no sa aton nga mga konsumidor, pero ang mga negosyante or ang business sector labi na no ang ara sa energy industry may pila ka mga concern, and we hope nga mabalanse ini. Nakita naton no, pero ang nakita naton sini nga importante gid nga ma-recognize ang systems loss is not unique to any distribution utility. It is a common operational aspect sang pag-deliver sang electricity nga naga-apekto sa bilog nga power industry. Ang mga existing laws no, such as ang EPIRA kag Republic Act number 7832 kung ang anti-pilferage of electricity and theft of electronic transmission lines allow distribution utilities to recover a portion of system loss from end consumers through system loss charge reflected sa monthly electricity bill. Kag suno mga kabyanan kay Meralco Executive Vice President kag Chief Operating Officer Ronnie Apirocho, ang power distribution utility will actively participate sa discussions as the proposed amendments to the EPIRA kung i-deliberate na ini. Kag ginalook forward nila ang mga productive discussions. So lantawon ta no kung anong mga developments ini, pero isa gid ini sa mga makita naton dako gid nga bulig ing kaso nga matigayo na. Ibalaan mo, kamahal nga daan man sang balayran sa kuryente. O dote bisan ano mo katipid, kasi may mga may mga ginabasihan man ang mga electric cooperatives or ang mga distribution utilities. Samtang sa dugang panaton nga balita, si President Ferdinand Marcos Jr. naghatag na sang authorization para i-submit submit ang BIR records ni Vice President Sara Duterte kag asawa sini nga si Attorney Mans Carpio sa Senate Impeachment Court. Ini ang gin-confirm ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So ang bining schedule no sa impeachment Lunes tubtob Miyerkules alas 10 tubtob alas 3 sa hapon. Kay ang schedule sini una alas 2 po hasta na hapon. So ang bago nga schedule Lunes tubtob Miyerkules alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Tinatiwaan na to nung malapot ang spokesperson sa Iloilo Police Protection Office. Manamigatan na sa threat nga nabaton sa isang eskwelahan o sa banuwasang pututan.
17 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Ibaloon nato no ang latest no kadamo nagidya sang mga nagakalanabo sa mga eskwelahan, may threat, may mga tinapungulay, mayo to ganing sa Bacolod kay hindi man to hindi man to shabu ang na kumpiska. Pero ti balusay lang gani man to, di ba? Kaya mo bala makita nga no nagabaray sa mga kabataan subong ngaling masubong no nag-level up balang dinungol sa pila ka mga kabataan. Mga kabanan, magkakuha kita sang report, no? Infrastructure Forum. Ginpatigayon diri sa syudad sang Iloilo. Kauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nel? Paul, nagadinungan-dungan lang ang mga dalagko ang mga events subong diri sa may Iloilo City. Magluwas nga may arasing PCL summit nga ginapatigayon diri karon ang Philippine Councilors League. May ara man sang ginahiwat nga Infrastructure Forum 2026 nga gin-organize ang Regional Development Council sang DepDev. Ang manami sini kaya ini ang katuyuan gid sini nga mapabalo no ang aton sinibla nga mga kauturan ang ara sa sektor sa mga nagapatukod sa mga infrastructure nga dapat i-consider nila ang mga hazard para nga mapapag-on pa ang mga future infrastructure nga igapatukod diri sa may bahin sang Western Visayas. Tigid na lakipan sa mga expert sa academe, may mga estudyante kita dito from DepDev, private sector, mga eksperto kasubong sa mga engineers naton, electrical, civil, kag iban pa no nga mga structural engineers naton ang nagtambong sa siniyang kahiwatan. Ang nag-welcome sa mga delegado, amo ini ang chairman subong sang Regional Development Council nga ginapamunuan ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Gin-welcome niya kagina ang mga delegates kag mayara sing serye sang lectures nga ginpakigbahin ang pila naton ka mga engineers no. Ang isa sa mga unang topic kagina nga ginpakigbahin ni Association of Structural Engineers of the Philippines, Engineer Adimar Pama sa diin nga ang iya nga gin-share ang mga factors kung nga ang mga infrastruktura madamo sa mga infrastructures ang nagakaguba no. Gintalakay diri halimbawa no ang human hazard, environmental hazard, poor planning, design errors, material quality, kag ang mga calamities no nga posible makaapekto sa infrastruktura. So halimbawa sini Paul, no do gina-inform lang ang aton sini nga mga luyag magpatindog sa mga infrastructure, especially ang gina-utilize ang pumuluyo nga i-konsidera nga kanang halimbawa nag-experience kita sang linog, storm surge, bagyo diri sa Western Visayas. Ang ini nga mga challenges dapat nga mapreparahan kag mahandaan no halimbawa sa linog no ti makita naton sa iban nga pungsod halimbawa bi Japan no ang isa sa mga gina-consider nila nga hazard is ang linog. That's why nga ang ilang nga mga engineers may standard nga ginasunod para nga mapasiguro nga once maka-experience ang ilang lugar sang linog magnitude 0.7 abi no pasaka stable ang mga infrastructure no. So sa aton diri sa Western Visayas ano nga mga hazards, ano nga mga challenges ang aton ginatubang. So isa ina sa mga manami kag ginagin patag ni Engineer Adimar Pama nga tisilingya sa nagligad may linog sa amo sini nga bahin sang Mindanao, may ara sa Cebu kag diri sa Iloilo hindi kita excuse, hindi kita exempted. Kag ang typhoon ang bagyo diri man nga nagaagi, naga-intensify tungod sa climate change. So ini dapat nga makonsidera no sa mga future nga mga buildings nga pagapatukuron diri Paul bala naton nga naga-innovate, naga-progress man ang development sang Iloilo. Kung sa una naanad na kita nga ang pinakataas nga building hara lang sa 10th floor. Pero subong diri sa Iloilo City kit-an mo nga halos ka daw nag times 2, times 3
ang mga infrastructure nga ginapatigayon diri. So dapat careful kag isa ina sa dapat nga anticipate sa development sang isaya ka lugar, Paul. Amo ning katuyuan sang Regional Development Council nga ginpatigayon ang ini nga forum not only diri sa Iloilo City kundi mga engineers halin sa iban nga probinsya sa Panay nag-attend man, Paul. Maayo kay ti madugangan pagidnel ang ilang ihibalo bala sa kung anong mga kinahanglanon para nga ti mas mangin resilient ang mga buildings nga ginapatindog no ilabi na nga ti hindi mo mapaktan ang mga linog nga nagalunta diri sa aton. Ti importante gid no kay ang manami diri kay may mga association ng mga eksperto nga kuha ni sila gina-refer sa ila na no ang isa ka project. Okay. Damo kita sa mga palaboton nga project dari no. So halimbawa, ang mga infrastructure ta bisan flyover ta lang no nangin mainit nga topiko ning flyover ano ang rason? Ginsunod bala ang mga proseso sang halimbawa may soil test, ang Panay Guimaras Negros Bridge palaboton man inang infrastructure, magpaubra ka sang fire station, eskwelahan, hospital, siling ni engineer sang ining speaker no ni Engineer Adimar Pamas ti paano to karon kon halimbawa may linog no una yang guba ospital mo tapos damo ka sang dalalon sa ospital ti paano na lang na imbis nga mabulong to karon ang mga pasyente ang una pa yang ginpamulong ang mga hospital personnel no so mga kasubong sina pag-identify sa mga institusyon naton nga dapat mapag-on eskwelahan for example no damo estudyante mga mga rescue evacuation centers mga kasubong sina so dapat doblehon ang anticipation ang pag-consider sa mga hazard kag pagsunod gid sang standard sa pag-ubra sang infrastructure so amo ning manami kabut silingon hindi gusto sang RDC nga pinalagpat bla wala coordination wala ginasunod ang mga building code kag ang mga pundasyon wala ma-anticipate importante gatukod lang no inablaga patindog ka dingding wala gali no ang kabilyaya gali daw bukog kadako no so mga kasubong sini ang purpose gid is awareness kag preparation dapat seryosohon kay ti once nga mag-collapse ang isa ka structure ang isa ka infrastructure tay man na urano delikado peligroso kag dako ang damage nga posible madulot Paul. Ayugid no and we hope no nga damo gid matun-an ang aton nga mga participants no sa nasambit nga forum. Nel madamo gid nga salamat. Madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report no sa sining infrastructure forum nga ginpatigayon diri sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time magakuha kita sang report mga kabiyanan sa bahin sang Iloilo Provincial Health Office. May kang tanan no sa sining Hill Awards sa 2026 kuha untang detalye sa report ni Hope Torrechate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul. Ginkilala ang syudad sa Pasig bilang kampyon sa 2026 Health Excellence and Leadership Awards o kon HIL, no? HIL Awards sang Iloilo Provincial Health Office sang Iloilo Province. Ini sa tapos nga manguna sa hanay sa mga local government units o kon LGUs nga nagpakita sang exemplary no nga pagpamuno and at the same time ang excellence no sa pagpatuman sang mga programa sa ikaayong lawas. Samtang Paul no sa bahin sang syudad sang Pasig ang nagbaton sang amo nga award mismo no si Iloilo or rather si Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares. So all smile no ang Pasig City LGU sa pagbaton sang award silinggani no sang alkalde do sobra pa sa SGLG ang iya nabatsyagan no sa pagbaton sang kampyonato sa HIL Awards ang Iloilo Provincial Health Office kag
wala pa sang anunsyo pero do nagpalakpak na ni no ang syudad sang Pasig. Siguro kay ti may feeling or panagupnupan nila no? nga ti daw sa ilagid no ang kampyonato para sa Health Excellence and Leadership Awards. Sa piyak nga bayin Paul no, nagpangaduha or rather first runner-up ang banwasang Pavia. Samtang second runner-up naman ang banwasang Carles. So, lunsay mga alkalde nila ni Paul, no? Ang nagbaton sang nasambit nga pagkilala. Sa piyak nga bayin, third runner-up ang banwasang Batad. Kasunod diri ang Municipality of Concepcion bilang fourth runner-up. Ang dalaman sa finalist, no? Ang mga banwasang Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal, kag Putotan. Para sa mga tagpalamati naton Paul no, ang Hill Awards ini siya pagkilala sa mga local government units nga nagpakita sang manami no nga management and at the same time inobasyon kag epektibo nga pagpatuman sa mga programa nga may tinutuyo no nga mapanami or mapabaskog, mapasangkad ang ikaayong lawas no sang mga pumuluyo under sa ilang jurisdiction. Ang mga awards nga ginbaton nila si Paul no sa first or rather sa champion amo ang Pasig City LGU 200,000 pesos. Samtang ang Pavia nga nag first runner up 170,000 pesos. Ang Carles nga second runner up 150,000 pesos. Kag ang Batad nga third runner-up 120,000 pesos. Ang Concepcion nga fourth runner-up nagbaton sang 100,000 pesos. Samtang yung mga finalist naman Paul, nagbaton sila yasang 50,000 pesos. Kumbaga way man perdi tanan daog kiti na appreciate gid ang ilang efforts para nga ti pagid no mapanami pagid ang mga programa para sa ikaayong lawas. Yes, tuiga na ini Paula. And siling ni Mayor Stephen Palmares sa iya nga nangin speech after nga i-declare nga champion ining Pasig City LGU. Sang una ko no araw lang man sila sa top 10 but subong nakuha gid nila ang kampyonato. So kabay pa nga mangin inspirasyon man ini sa iban pa nga mga local government units no kay ti madamo sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. So sa top 10 makasulod ka lang sa top 10 no dako na ina nga dungog kay ini pagpakita sang excellence no sa mga programa sa ikaayong lawas sang inyo nga local government units. Okay. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamong salamat Hope Torrechante sa balita. Abi ko ang Pasig sporting capital lang sang Western Visayas. May mangali no, may mga innovations man, may mga dalayawon nga mga programs man silang ginapatuman para sa ikayang lawas. So kanami gid pag na dumduman ko ni si Mayor Stephen sang Domingo kay dira ka mabilib no ang kasimple niya ang niya bala no ang pagka wala niya bala di siya bala entitled nga klase ka leader bala kay nga may tournament sang Chess Sunday last week. Nagsuporta siya sa bata niya. Kagti makita mo gid nga lipay gid siya no nga makita nang iya bata gampang sang chess tournament sa banwa sang Pavia sa isa ka mall sa GT Mall kay do part to sang celebration nila. Kag prior sina may chess tournament pan dito sa Pasig. Mabilib ka bilog adlaw ato man siya. So muna no isa ka hands-on man nga tatay no. Dira mo makita no kung ano siya bilang tatay sa iyang bata. Amo man siya no ka responsable kag maayo man nga leader no sang syudad sang Pasig. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 31 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sang programa Bantay Banwa.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343.
Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ito, dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair.
nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.
Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario. Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos, magaligid sa taknang alas 2 sa hapon, padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan ng probinsya sang Capiz, nagdaog no sang ilay katatlong sunod-sunod nga kampyonato sa Regional Rescue Olympics sang Office of Civil Defense Western Visayas nga ginhiwat mga kabyanan sa Binirayan Sports Complex sa San Jose Antique. Sa mga rescue teams from Western Visayas ang nagtambong no sa awarding ceremony. Ang kaiwatan ginpangunahan ni Office of Civil Defense Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Idio nagserbi guest of honor and speaker. Congratulate sining participating teams sa ila commitment kaya ma-improve ang skills kag magbuligay para sa isa ka safe kag more disaster resilient ka Western Visayas. Sa kadalagaan sa sining kompetisyon ang probinsya sang Capiz nakabaton sang plaque kag 100,000 pesos nga cash prize. Antique first runner up nakabaton sang 70,000 pesos. Nga ginasundan sang Iloilo Province second runner up 50,000 Aklan kag Guimaras third and fourth runner up respectively with each team receiving 25,000 pesos kag plaque. Ang Capiz no gina-dominate man sini ang special awards winning best in patient management, best in runtime, best in uniform, best in high angle rescue kag most disciplined award with each category may plaque kag 20,000 cash prize. So pila na to? 1, 2, 3, 4, 5 baw. Ito pila gito to 200,000 na to dala na ang pagdaog nila. Sa static display competition nagpangibabaw ang Aklan as champion, nakabaton sang plaque kag 50,000 pesos nga cash. Capiz placed second and won 40,000. Ang Iloilo finished third with 30,000 kag Antique was named runner-up kag nakabaton sang 10,000 pesos. Ang Regional Rescue Olympics continues to provide a venue for rescue teams. Good ma-sharpen ang ila capabilities, learn from one another kag pabaskugon pagid no ang koordinasyon sa pagresponde kung may emerhensya kag disaster. Ang seremonya also marked the official turnover sang hosting duties sa province of Aklan nga magapanagbalay sang 2027 Regional Rescue Olympics. So congratulations sa tanan nga nagdalaog. 50 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon sa iban pagid naton nga balita. Mga kabinan nagpalabot no sang bulig ang opisina ni Senator Christopher Bongo sa kapamilya no nga napatyan tungod sang sunog dira sa bahin sang Anilaw. Kag sa sining natabo no he renewed his call nga pabaskugon pagid ang fire prevention measures kag dapat ma-improve pagid ang disaster preparedness. Suno sa opisyal sa tagsa ka sunog nga may mapatay serbining reminder sa gobyerno nga dapat padayunon ang pag-invest hindi lang sa emergency response
pati man mga kaabyanan sa prevention and preparedness. Kati kinapanugyanan man ang mga pumuluyo nga mag-obserba sang basic fire safety measures nga ginalakipan sang pag-avoid no sang illegal electrical connections, regular nga pag-inspect sang electrical wirings, kag paghalong gid sa pagluto kag paggamit sang electrical appliances beyond firefighting capabilities. Natagaan gid importansya sang opisyal nga dapat ang tagsa ka pamilya nga nadulaan sang balay, nagkalaguba ang ilang mga properties bangod sang sunog, dapat may access sa safe kag dignified temporary shelters. Pagti sa pagpalabot sang simpatya, nagpalabot man sang financial assistance, grocery packs, water containers, bulag kag bayo no ang opisina sa nalisdan nga pamilya. 52 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. ...53 minutos. Mga kabyanan, sa iban pagid naton nga balita, mga kabyanan, sa Pilot Elementary School dira sa Barangay Pilides Maward, Putotan, mga kabyanan, ang bata nga ni nagpadulong ini siya sa Putotan Municipal Police Station o po ng iyang mother kay may nabaton ini silang isang kapamahog TikTok sa TikTok account sang bata from a certain individual nga nagagamit sang pangalan nga Anson. Ang mensahe nga aligar nga ti ang mga pupils sang Putotan Pilot Elementary School, labi na ang mga ara sa grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat magpreparar sa Biyernes subong adlaw kay may ang pamahog may litrato sang AK-47 ba, hindi gid manami no. Unsang una bomb threat lang subong yan, may mga pusil na yang na sabi gid yung mga pangsasko subong no nag high tech pagid bala. Sang una yan hindi ko na pag-discuss. Pero tuod lang dapat ma-disiplina gid dinhi no sang aton nga mga maestro kag maestra kag sang mga ginikanan. Hindi lang naton ini pagtugyan lang sa aton nga mga manunudlo. Ikadahamo gid sila sang ginapinsar subong. Bay pa no nga ma-identify kung sino ning nagpadala sang mensahe. 54 minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon ang iban pagid mga balita patpato nato sa masurong edisyon sang programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, pasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis K. Pang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang